Malalaking pasabog ang nangyari sa pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee. Kabilang dito ang pagbaliktad ng kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Ang sentro ng balita mula kay Melal Esmoras. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Inaamin ko may nagkakamali. Pero pinagbibigyan ko kung saan nyo gusto mag-file ng case. Pinagbibigyan ko, hinahayaan ko. At lahat po yan na-process ang crime scene. Emosyonal na humingi ng tawad si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings at war on drugs noong nagdaang administrasyon. Sa ikawalong pagdinig ng House Quad Committee, nakaharap kasi ni Garma ang ilang kaanak ng EJK victims mula sa Cebu kung saan siya noon nagsilbi bilang police officer. Sa unang pagkakataon, bumaliktad na rin si Garma at idinetalye ang kaalaman ukol sa drug war ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Isang affidavit pa ang kanyang inilabas na naglalahad ng umano'y utos ni dating presidente para sa pagbuo ng katulad na Davao model sa bansa hinggil sa paglaban sa illegal na droga. Meron po bang pumilit sa inyo para i-execute itong affidavit na to? Wala po, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections. I realized the truth will always set us free, Mr. Chair. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP. Bago yan, una na ring humarap sa pagdinig si Kerwin Espinosa na dating tinagurian bilang self-confessed drug lord, bagamat absuelto na ngayon sa mga kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sa kanyang testimonya, tahasan naman niyang inakusahan si nooy PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na siya umanong nag-utos na idawit niya sa illegal drug trade ang ilang personalidad kabilang na si dating Senadora Laila de Lima. Ang sumundo sa akin, si General Bato, inakbayan niya ako papunta sa sasakyan at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Sa isang pahayag, agad namang pumalag si Senador de la Rosa at nagbanta pa laban kay Espinosa. Ang masasabi ko lang kay Kerwin Espinosa, sinungaling siya. Kapag nakita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Masyado siya sinungaling. Dati na ring umaalma ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig ng Quadcom. Pero git ng joint panel bagamat nagsanga-sanga na ang mga isyong tinatalakay nila, makakaasa ang publiko na tanging katotohanan lang ang nais nilang manaig. Hindi po natutulog ang hustisya. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya upang magampanan ang aming tungkulin bilang mga mambabatas. Bagamat naka-session break pa ang Kongreso, inaasang ipagpapatuloy pa rin ng House Quad Committee ang kanilang mga pagdinig sa mga susunod na araw. Melal Esmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.